Bilang inyo pong pastor, isa po ang lagi kong ipinapanalangin at dinidesire sa aking puso ay yung pong ang bawat isa sa inyo na regular na umattend dito sa Lord's Way dahil kayo ay sumusunod na sa Panginoong Jesucristo, ay kayo po ay sumunod sa Kanya all days of the week. Na hindi lamang po Sunday, kundi from Monday through Sunday. Na pagkatapos po ninyong sambahin ng Panginoon dito at nangako kayong susunod sa Kanya, ay tuparin ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang lagi kong ipinapanalangin. Naway hindi lamang ito pag linggo, kundi every day of the week. Nawa ang inyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay hindi po tulad ng hamog sa umaga, sariwa lamang sa umaga, pero pagdating na po ng dapit hapon at mainit na ang panahon ay nawawala na ang inyong pagsunod sa Diyos. Kaya po ako, lagi kong pinapanalangin yan. Ngayon, ang sapong concern ko ay, isang concern ko na baka hindi kayo magpatuloy sa inyong pagsunod sa Diyos, ay yung pong hindi kayo aware na merong invisible wars. Na pag kayo po ay nag-decide na sumunod sa Panginoong Jesucristo, kayo po ay papasok sa isang kalagayan na marahil ay maninibago kayo. This is about the invisible wars that everyone who wishes to follow God will enter into. Marami po kasing mga Kristiyano ang hindi aware that there is such thing as invisible wars. Kaya po ngayong umagang ito, tulad po ng sinabi ko sa niya, I was thinking of teaching you about finances. Ay isinideline ko muna ito. Pero dahil gusto kong maging aware kayo na meron pong labanang espiritual, labanang hindi natin nakikita pag ako ay nag-decide na sumunod sa Panginoong Jesucristo at nag-decide tayong mabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kanyang panuntunan, ayon sa kanyang mga utos. Kanya po, samahan po ninyo ko at ang panalangin ko po every Sunday, narito kayo, kasi I want you to be winning, to be victorious in these invisible wars. Mga kapatid, there is such thing as invisible war. There is war within and war without. Meron pong giyera, meron pong labanang espiritual sa inyong kalooban at sa inyo pong sa labas. Hindi ko Tagalog yung labas. War within and war without. Okay? Sa loob at labas, meron pong giyera sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po madali na gawin ang inyong pangakong susunod kayo sa Diyos. Because there is an invisible war. Kaya ngayon pong umagang ito, we will talk about the war within. Yung pong giyera na panloob. Dito po sa aking binasang mga talata, si Apostol Pablo po ay pinapakita niya sa atin na kailangan natin ang Diyos para masunod natin ang Diyos. We need God to obey God. Hindi po sapat na tayo ay nagpasyang susunod sa Diyos, mamumuhay ayon sa kanyang panuntunan, mamumuhay ayon sa kanyang salita, para matupad natin yung ating ipinangakong yon. Para po matupad natin ang pangakong yon, we need God. We need God to obey God. Marami po kasi ang nag-iisip na pag sila ay nagpasyang susunod na sa Diyos, madali na lang ang lahat. Madali pong sabihin, alam ho ninyo, ang sa pinakamadaling sabihin sa tao, yung sabihin mo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero pag ikaw na ang gumawa, noong sinasabi mong sa taong dito ang dapat nang gawin, makikita mo, mas madali ang sabihin, ito ang dapat mong gawin, mas madaling sabihin yon kaysa gawin yung alam mong dapat mong gawin. Kanya po, there is the invisible war is real. Okay? At yun lamang pong nagpasyang susunod sa utos ng Diyos, mamumuhay ayon sa kanyang salita, ang makakaramdam nito. Yun lamang po. Yung pong mga suwail,
yung mga disobedient, yung pong mga hindi sumasampalataya sa Diyos, hindi po nila nararamdaman ang invisible war na ito. Kasi sila po ay natutuwa na, sila po ay nahuhumali o sila po ay masaya doon sa pleasure ng disobedience. Kanya po, yun lamang nagpasyang susunod kay Kristo ang nakakaramdam ng struggle na ito. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos ay hindi nila nararamdaman ito. Kasi nga po, sila ay enjoying. Nasisiyahan po sila sa pleasures of their disobedience. So, from this passage, tingnan natin, why do we need God to obey God? Okay? Ito po ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Yung una po, bibigyan ko 2 dahilan. And then titingnan natin, how can we obey God when we decide to obey God? Una pong dahilan, why do we need to rely on God so that we can keep our commitment of obeying Him? Number 1, ito po ang una, God's law is spiritual, but I am unspiritual. That's the first reason. Okay? Yung pong utos ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, ay spiritual po yan. Pero ang problema, hindi yung spiritual ang utos ng Diyos. Ang problema, tayo, ako, without the aid of grace, we are unspiritual. That's the first reason. Ito po ang sabi sa verse 14. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Yan ang po ang patutuo ni Apostol Pablo. Sinabi niya, the law is spiritual. The law of God reflects God. The law of God reflects the character of God. The law of God reflects His holiness, His righteousness, and His truth. But the problem is, I am unspiritual. Without the aid of grace, without the aid of God's enlightenment, I am of the flesh. Yan ang sabi sa ibang translation. Ako ay makalaman. At ang makalaman po ay ang taong makalaman ay lagi siyang gustong namumuhay sa sarili niya at ayaw niyang mag-submit sa Diyos. Ang taong makalaman. At ganyan po tayo. Kahit na sabihin mong mahal mo ang Diyos, gusto mong sundin ang Diyos, pero kailangan mo pa rin magtiwala sa Diyos because you cannot do what you want to do. Why? Because we are unspiritual. Okay? At hindi lamang po yan, sabi niya, sold as a slave to sin. Sold as a slave to sin. Ipinagbili tayo bilang alipin ng kasalanan. Alam niyo bang kapatid, kailan nangyari yan? Nung magkasala po si Adan. Kasama po tayo ni Adan. Okay? Na nagkasala. Yung pong si Adan, ibinenta tayo sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Now, pansinin po ninyo yung pong verse na yan. Sold as a slave to sin. Okay? Ang isa pong slave, pansinin niyo, wala po siyang sariling kalayaan. Kung ano lamang ang sabihin at dikta ng kanyang Panginoon na bumili sa kanya, yun lamang ang kanyang magagawa. Kaya tayo ay parang ganun. We were sold as a slave to sin. Wala tayong magagawa, kundi sundin ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin, nakabili sa atin, yung kasalanan. Okay? Kaya po, pansinin nyo, ang mga kilos po natin without the aid of God, pag hindi po tayo tutulungan ng Diyos, it is always predictable. Okay? Yung mga moves natin, yung mga steps natin, yung pong, ang choice natin, they're always predictable. Parang ang isang taong nasanay ng nabuhay sa pag-inom ng alak. Okay? At nangako siya na hindi na siya iinom ng alak. Pero sa the moment na binigyan mo yan na ang pagkakataon na uminom ng alak, anong gagawin niya? Iinom yan ng alak. It is always predictable. Parang ang isang taong ibinigay niya ang kanyang sarili sa immorality, sexual immorality, at sinabi niyang, hindi na ako
maggagawa ng sexual immoral acts. Pero the moment na lumapit yan, dumaan yan sa isang bentahan ng laman, sigurado, predictable yan. Alam na alam mo kung ano ang gagawin niya. Ang isang taong materialistic, no? At kahit sabihin niya, hindi na ako ganito, hindi na ako magbabay online, hindi na ako ganyan. Pero pag yan, nagkaroon ng pagkakataon yan, swipe lang yan. Charge. Man, he's always predictable. Ganyan ang isang slave to sin. At ganyan nga po ang description kung hindi tayo tunutulungan ng Diyos. Unaided by grace, we have no choice but to obey sin. That is our predicament. Now, yan, ang ebidensya po dyan, ay sinabi po ni Pablo in two ways. Yung ebidensya that without God's grace, ay we are slave to sin. Okay? Ano yung dalawang ebidensya yan? Una, we cannot do what we want to do. Okay? We know God's law. And we want to do it. But the problem is we cannot do what we want to do. At ang sinabi pa ni Pablo, hindi lamang natin nagagawa yung gusto natin gawin, kundi yung ayaw nating gawin, yun ang ginagawa natin. Kung ano ang ayaw nating gawin, yun ang nagagawa natin. Yan ang ebidensya na ikaw, without God's grace, is slave to sin. Yun ang binabanggit niya dun sa verse 15 and 16. Sabi niya, hindi ko maunawa ng aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ay siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Alam natin, at nag-a-agree tayo na ang utos ng Diyos ay mabuti. Na pag sinunod natin ang kautusan ng Diyos, mabuti ang mangyayari sa ating buhay. Gaganda ang buhay natin, gaganda yung relasyon natin sa ating pamilya, na asawa, gaganda ang relasyon natin sa ating sarili, gaganda ang takbo ng ating buhay dahil alam nating mabuti ang kautusan ng Diyos. Beneficial ito. It is excellent. We will become wise when we obey the law of God. But, even though we know this, and we decide to obey it, we cannot do it. Why? Because we are slave to sin. We are always predictable. We will disobey God. Yan po ang unang dahilan. Nangyari na ho ba sa inyo na sa isang pagkakataon sa inyong buhay, na tinouch kayo ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ng presensya ng Diyos, nagdi-devotion kayo, nasa church na kayo, and you were touched by the presence of God. And you said to God, God, I will obey you all my life, starting today, for the rest of my life. Pero ano nangyari? When you were given the opportunity to obey what you said, you find out it's hard. Naramdaman nyo yung affection ninyo, yung inyong emosyon ay hindi sumasang-ayon doon sa gusto nyong gawin. Panginoon, maaaring sinabi, kakausapin ko na siya, parang gano'n, na-touch ka. Kakausapin ko, patatawarin ko na siya. At pupuntahan ko na siya, Panginoon, para magkasundo kami. Pero noong nag-schedule ka, pupunta ka na, naisip mo, parang mas maganda yun sa tibahay na lang. Parang galit pa ako sa taong yon. Man, something is hindering you. That's the problem. Yun ang sinasabi niyo po. Kaya we need God to obey God. Kasi the law of God is spiritual, but we are unspiritual. Without God's grace, we are carnal. Pangalawang dahilan, we need God to obey God because a desire to obey God is not enough because of the presence of sin. Ito po ang katotohanan dito. Ito po ang totoo, mga kapatid. Sin never died when you accept Jesus Christ. We have to face the fact of sin. Okay? Kanya po, yung pong desire nating sundin ng Diyos, hindi po yan sapat. Dahil ang presensya pa po ng kasalanan ay nasa atin pa rin.
Now, gusto ko pong linawin sa atin mga kapatid na ang desire to do what God wants is a sign and is also the rule of our new life in Jesus. When you decide to believe and follow Jesus, ang sign po na talagang meron na kayong bagong buhay ay meron kayong desire na sundin ng Diyos. That's the sign. That's the evidence. Pag gusto mo nang sundin ng Diyos, gusto mo nang bigyang lugod ang Diyos, susundin mo yung kauutosan niya, yan ay tanda, ebidensya na meron ka ng bagong buhay kay Kristo. O kung wala ka pa kay Kristo, yan ay tanda. Okay? Yan ay tanda na inaakay ka na ng Diyos na magkaroon ng bagong relasyon sa Kanya. You have a desire to obey God because you want to please God. That is the evidence. Kaya pag ang isang tao wala siyang desire to obey God, kahit na nag-church siya, that's an evidence wala siyang new life in Christ. At hindi lamang po yan sign, kundi that is a new rule. When you follow Jesus, the new rule is this. You want to obey the law of God. That's the rule. Wala nang ibang rule dyan. Ang new rule mo, susundin mo, gusto mong gawin, gusto mong sundin ang kautusan ng Diyos. Walang ibang rule. Walang ibang batas. Okay? So, pag ikaw ay, halimbawa, hindi ka pa sumasampalataya kay Jesus, pumupunta ka lang dito sa church because a friend invited you, o kaya narito ka and you keep on coming kasi you want what you hear. Gusto mo ang naririnig mo, gusto mong narinig ang salita ng Diyos, gusto mo nang sumunod sa Diyos. Well, ayan po ay gawa ng Diyos sa inyo yan. Okay? Yan po ay gawa ng Diyos. At kayo ay inaakay ng Diyos na magkaroon ng personal na pananampalataya sa Panginoong Kristo. Yan po ay gawa po ng Diyos. Now, at gusto ko rin po sabihin, meron din kayo sa atin naman, na matagal na tayong sumusunod sa Diyos at dahil nagkaroon tayo ng desire at ngayon ay sumusunod na tayo sa Panginoon. Yan ang rule ng ating bagong buhay ngayon. Na meron nga tayong bagong buhay. Kasi nga po, now, however, pag meron kang desire at nangako ka sa Diyos at sa iyong sarili, na mamumuhay ka na ayon sa salita ng Diyos, pero pag nag-rely ka sa sarili mong lakas, para tuparin mo ang iyong pangako, I guarantee you will fail. Pag nagtiwala ka lang sa iyong commitment, gaano man ka man kasincere, kapatid, nagtiwala ka lang sa sarili mong karunungan, kaalaman, lakas, determination, you are bound to fail. You can't do it. Kahit na gaano ka kasincere sa iyong pangako. Why? Well, tingnan niyo, sabi ni Paul. Sabi niya, alam kong walang mabuting bagay ang nananatili sa aking katawang makalaman. Yan ang dahilan. You cannot do it if you rely only on yourself, on your guts, on your determination, on your family or whatever. Because sabi ng Bible, nothing good remains in your body, in your flesh. Sa sarili mong kakayanan, walang nakatira dyan. Sabi niyan, walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo, by the way, isang Pariseo, na sinabi niya na siya ay isang Pariseo at kung sa pagsunod sa kautusan, he is blameless. Pero sinabi niya, nung maging Kristiyano siya, nalaman niya talaga na in my body there is nothing good living in me. Kaya kung nagtitiwala ka sa sarili mo para sundin mo ang iyong pangako sa Diyos, you will fail. Kasi ilalayo ka lang ng iyong sarili. Ang flesh po, tandaan niyo, ang flesh, hindi yan magpapasakop sa law of God. Ang flesh. Kaya kung nagtitiwala ka lang sa sarili mo, kaya ko na. Kaya ko nang sumunod sa Diyos. Kasi ako, tao kong isang salita lang. Naku, tingnan natin. Yeah.
Ganito ako. Pag sinabi ko, gagawin ko, tingnan natin. Sa ibang tao siguro, pero pag sa Diyos, tingnan natin. Kasi nga po, there's nothing good residing in us. Kaya sabi ni Pablo, kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Because in our bodies, sa ating katawan, there's nothing good living there. Okay? Dahil nga po yan, ang kasalanan ay nananahan sa atin. Kahit na po sumasampalataya ka na Jesus, sin is still alive in you. It was made powerless through the death of Jesus on the cross. The root of sin was modified, but its power and effectiveness was not totally eradicated. Kanya, kailangan maging aware ka dyan, kapatid. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo nagagawa yung sinasabi mong gagawin mo. There is a struggle. There is an invisible fight. Okay? Kanya po, sabi po na verse 20. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Okay? Pansin nyo, but sin that dwells within me. Sin that dwells within me. Ang sin, pansinin niyo, when you become a Christian, will become an undesired dweller. Hindi siya guest. Hindi siya bisita. It is a dweller. Matagal nang nakatiray dyan yan Sa katawan mo Matagal nang nakatiray dyan. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, yung sin, magiging, nandyan pa rin siya. Okay? Hindi mo siya guess. Siya'y matagal ng dweller. Nga lang, hindi siya dapat ang nagiging master ng iyong buhay. Dahil si Jesus na ang master. Ikaw, binigyan ka na ng Diyos ng kalayaang maging master ng buhay mo, pero ang sin still dwells in us. It is an unwanted dweller, hindi unwanted guest. He's not a guest. Hindi siya bisita. He's a dweller. Naintindihan po nito? Kaya you have to contend with sin. Okay? Nandyan pa rin po siya. Now, of course, si Pablo po hindi niya ini-excuse yung kanyang sarili sa kanyang personal responsibility. Kasi sinabi niya, it is not I who do it, but sin that dwells in me. Hindi niya ini-excuse na meron siyang responsibility sa kanyang ginagawang kasalanan. Hindi niya sabi, hindi naman akong gumawa niyan, kasalanan niyan Hindi. Pinapakita lang ni Pablo, ganun ang pananalita niya, kasi pinapersonify niya yung sin, kasi para ipaunawa sa atin ng kapangyarihan ng kasalanan. Kanya, ganun, hindi niya sinasabing, hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman akong gumawa nun, yung kasalanan. Sino bang pumayag sa kasalanan? Ikaw ang pumapayag dyan. Okay? Hindi niya i-excuse. Okay? Yung responsibility, he's just emphasizing that sin is still powerful in a believer's life. Though sin has been dethroned in your life, though the root of sin has been modified, but still powerful. So, yun po yung pangalawang dahilan. Kanya hindi sapat na nagsabi ka, simula ngayon magcha-church na ako. Simula ngayon magbabasa na ako ng Bible. Simula ngayon masarap pala ang ganito-ganito. Gagawin ko na yan. Pero, I have to warn you, there is an invisible war. Okay? There's an invisible war within. So, ano po ang dapat nating matutunan at maunawaan from the reality of this war within? To win the war within, we need to know our present position, and this is our position now. Okay? Our present position is this sin is still alive, though Jesus Christ is in our lives. And we have to know the strategy of sin. Ano strategy niya? To win over this war is we have to know our position, and we have to know the strategy of our enemy, which is sin. So yung pong pangatlo, ito na po, yung pangatlo. We have to live with this law. Kailangan po nating tanggapin ang katotohanan ito
At kailangan nating ipamuhay ang katotohanan ito. Ano yung katotohanan yan? When we want to do good, evil is close at hand. Yan ang dapat mong maintindihan. Yan ang magpapaliwanag sa iyo kung bakit mahirap mong gawin yung ipinangako mo sa iyong sarili at sa Diyos at sa ibang tao. Tungkol sa mabuti mong gustong gawin, yan ang dahilan kung bakit pag gagawin mo na, hindi po smooth. Hindi po agad magagawa. Because when we want to do good, evil is awakened. Sin is awakened. Look at verse 21. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Now, pansin niyo, sinabi ni Paul, a law. I find it to be a law that when I want to do right, evil is close at hand. It is a law. Pag sinabing law, it is a principle. It is a force. It is a system that you cannot go around that system. You have to live according to this law. Okay? And you have to contend with this law. Now, ulitin ko po or maybe I'll just elaborate further. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo, the law of sin is not the law for the believer. Ang batas po ng kasalanan, ang force ng kasalanan, yan po ay hindi batas para sa isang tagasunod ni Kristo. Okay? Ang law po natin ngayon is the law of Christ, the law of God. So the law of sin, though it's there, it's a force, it is not our rule. It is not our law. We have been freed from that bondage of the law of sin. Yung pong power ng sin, yung root of sin, they have been modified. Pero meron pa rin pong force and efficacy. Now, kailan natin nararamdaman yan? Kailan natin nararamdaman yung force ng sin? Every time we want to do good. Diyan lumalabas yan. Okay? That's the law. When you want to do good, when I want to do what is right, it is when that time that sin na akala nating patay na will begin to wake up. Magpaparamdam ang kasalanan. Nabuhay pa rin siya. Yan ang law. Okay? Now, meron pong dalawang aspects. Ang ating will to do good. Okay? Dalawang aspects. Meron pong, yung bang, paano sa Tagalog yan? Gusto kong maliwanag po ito eh. Meron pong dalawang aspeto, yung pagnanais na gumawa ng mabuti para po sa isang follower ni Jesus Christ. Yung una, yung habitual residence of we always want to do good. Meron tayong laging pagnanais na gawin ng mabuti when we follow Jesus Christ. Habitual residence. Yun yung first aspect. Yung pangalawang aspect ay ito. Yung pong special times and seasons. Merong mga special times and seasons na gustong-gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos. Yung isa, habitual. Everyday, gusto mo talagang bigyan ng kaluguran ng Diyos. So, nagpasya ka. You will live by God's way. That is habitual. Everyday. Pero there will be special seasons in our lives na we want to do good because we want to please God. Now, kailan lumalabas ang sin? During those special moments. Tingnan niyo yung law. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Kala mo na pagtagumpayan mo na yung pangangalun niya dahil ibinrake mo na yung dati mong kalaguyo. Kala mo nagtagumpay ka na nun.
Kala mo patay na yung kasalanan ng pangangalo niya. And then, meron ka namang nakitang naispatan mo. Trip mo siya. Parang yun yung mga type ko. Tapos nung nakita mo, bugudog. Kala mo patay na yung kasalanan yon. Lumabas uli. Tapos nangako ko pa sa misis ko, hindi na maulit, hindi na kita pagtataksilan. Kaya, itaga mo sa bato. Hanggang kakamatayan, ikaw lang. Tapat ka naman sa sinabi mo sa misis mo. Tinanggap naman ng misis mo yung pangako mo. Kasi nagtitiwala sa mahal ka ng misis mo. Pero narito, nadaan ka naman sa lugar na yon. Nakakitang mayroong isang magandang babaeng type mo. Ito yung type ko nung wala pa akong asawa. Ito yung hinahanap ko. Tapos, kumalabog na naman. Gising, buhay pa pala yung kasalanan. The time na you want to do good. Kaya yan ang babantayan mo. Yan ang babantayan mo. Meron ako nabasang isang kwento, isang babae. Pumunta siya sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, hindi ko maintindihan yung aking nararamdaman. Kaninang umaga, nasa church ako, narinig ko yung message mo. At sinabi mo, Pastor, na pag gusto mong malapit sa Diyos, pag nagkasala ka, lumapit ka kay Jesus at kayo patatawarin ng Diyos. Pastor, umuwi ako. Gusto kong gawin yung sinabi mo na pag ako'y nagkasala, lalapit ako kay Jesus. Nagkasala ako, Pastor, at ayon sa sinabi mo, gusto kong lumapit kay Jesus, pero parang hindi ko nagawa. At sinasabi ng aking isip, hindi naman namatay si Jesus para sa mga negra, kasi negra ito eh. Si Jesus ay namatay lamang para sa mga puti. Bakit ka lalapit kay Jesus? Ganun ang sinasabi ng aking isip. Pastor, sabi niya, tapos, kaya sabi ng aking isip, maglaba ka na lang, magluto ka na lang muna. Maglaba ka, mamlansya ka, asikusin mga bata, at pagkatapos manalangin ka. Kaya, hindi muna ako lumapit kay Jesus. Naglaba muna ako, nagluto, inaas ko yung mga bata. At nung natapos ko na lahat ang gawain ko, lalapit ulit ako kay Jesus. Pagod na ako, Pastor. Hindi ko nagawa. The time you want to do good, that's the law. Kaya may struggle, may invisible war. You understand this? Yan po ang nangyayari. Yan ang dahilan kaya hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Hindi dahil ayaw mong gustong gawin, ngunit ang pumipigil sa'yo pag gusto mo nang gumawa ng mabuti, ang kasalanan is awakened. Yung kasalanan na akala mong patay na, buhay pa pala. At totoo po yan. Every time you want to obey God, yung gusto mong lumago sa iyong pananampalataya, gusto mong makilala pa ang Diyos, gusto mong maging espiritual, kaya nangako ka, Panginoon, simula ngayon magdi-devotion ako. Kaya Panginoon, simula ngayon, every Sunday, hindi na ako absent. Simula ngayon, Panginoon, ganito, nangako ka, you will fast, you will pray, you will attend church, you will read your Bible. Pero pag ginagawa mo na, yan dyan mo, pag gagawin mo na yung sinabi mo dahil alam mong makabubuti sa iyan, doon gumigising ang kasalanan. Kaya ingat kayo, kapatid Hindi ko po sinasabi ito para i-discourage ko kayo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ang katotohanan bakit kayo nag-struggle. Sino po ang nag-family devotion kagabi? Sino ang hindi na nagpa-family devotion? Pero dati, hatat-natat ka. Kasi alam mo, yung family devotion, makakabuti ito sa iyo at sa iyong pamilya. Pero ngayon, hindi na. Sa una lang yan. Bakit nagkaganon? Because sin has hindered you. Kaya you have to fight sin. You have to win the invisible war. Okay? Kaya kung hindi ka na nagdi-devotion, ibalik mo lang. Okay? Ibalik mo lang. Bakit po ganon ang nangyayari sa atin? Pag gusto natin gumawa ng mabuti, hindi po madali sa atin ang gumawa ng mabuti. Ito ang sabi ni Pablo sa Galatia 5:17. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Yan pala ang dahilan.
Yung nasa ng laman, laban sa nasa ng Espiritu. At yung nasa ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Naglalaban pala yan. Meron palang invisible war. Meron palang war within yan. Kaya hindi mo madaling magawa yung mga pangako mo. Ngayon, naintindihan mo na ngayon. Pastor, kala ko pag nangako kang susundin ng Diyos, magagawa ko. Magagawa mo yan sa tulong ng Diyos, hindi sa sarili mong kakayanan. At mamaya po ipakikita ko sa inyo. So, part of our wisdom to win this war within is to know this reality in our lives. Bahagi po ng karunungan na dapat nating malaman para mag-win tayo sa invisible war ay yung katotohanan that sin is real. This struggle is real. Ito ang sabi ni Pablo, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Kasalanang nananatili sa aking katawan. Okay? Now, ang tanong, nagkakasala ho ba tayo pag nararamdaman natin ang war within? What do you think? Nagkakasala ba tayo sa Diyos pag nararamdaman natin, nag-i-struggle tayo doon sa ipinangako natin sa Diyos? What do you think? Are we sinning? No, we are not sinning. Hindi po tayo nagkakasala dyan. Kaya, wag po rin kayong palilang sa dyablo na baring ibulong sa iyo ng demonyo. O tingnan mo, hindi mo magawa yung sinabi mong gagawin mo para sa Diyos. O nagkakasala ka. No, you are not sinning. It's just real. Pangalawa, ito po bang ganitong damdamin, that war within, will it ever stop in this life? Titigil ho ba ito? No. Hindi po titigil yan. Kahit kaano ka nakatagal na Kristiyano, hindi po yan titigil yan. Titigil na lang yan pag tumigil na yung tibok ng puso mo. Habang tumitibok po ang puso mo, the war within will still happen. Mangyayari pa rin po yan, mga kapatid. You can manage it. Pwede nating i-manage yan. How do you manage it? As we grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, we can manage this war within. We can make sin weak and we can make our spirit strong. Ma-manage lang natin yan. Parang ano yan parang yung sakit ng mga ano kasi sakit yan? Okay, yung mga bipolar. May bipolar. Yung bipolarity, hindi yan natatanggal yan Nama-manage lang yan. Okay? Ganyan din po ang war within. You can only manage it, but it will never stop. As long as your heart is beating. Now, so how then can we win this battle within? This is the last point. Our deliverance. So how then can we win this war within? Our deliverance only comes through Jesus Christ, our Lord. That's the only way to win it. It's by God through our Lord Jesus Christ. Anong saklap ng aking kalagayan? Ito po ang conclusion ni Pablo. Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Now, pansinin niyo ang tanong ni Pablo. Hindi niya sinabing, ano ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito? Kundi ang tanong niya, sino ang magliligtas sa akin sa kalagayan kong ito? Ang tanong niya, hindi po ano, kundi sino. Kasi ang magliligtas sa atin dito, hindi aral, hindi batas, hindi prinsipyo,
Hindi kautusan, kundi persona. And that person is God through Jesus Christ. Yan lamang po ang tangi nating kaligtasan. Now, how can we partake of this victory? Tatlong bagay. Una, we have to live out what God has done for us through Jesus Christ. Kailangan po nating ipamuhay yung pong ginawa na ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. It is living by faith. Living by faith is living out in my life what God has accomplished for me through Jesus Christ. Living by faith, hindi po yung, paalala lang ulit ang living by faith po, hindi yung, I declare, I claim. Parang gano'n, yung nagbibigay ka ng salita sa bibig ng Diyos, that is not living by faith. Living by faith is what God has done, what God has said about me in Christ. I live it out in my life. That is living by faith. At sa pamagitan lamang po niyan tayo madideliver sa power of sin in our life. Ang dalawa po ang ginawa ng Diyos para sa atin. Dalawa, depicted by two symbols. Circumcision and baptism. Yung circumcision po, yan po ay from Old Testament imagery, at saka po yung baptism naman ay dun sa New Testament. Ito, ang circumcision and baptism, ito po ang simbolo, pinapakita sa atin kung ano ang ginawa na para sa atin ng Diyos through Jesus Christ. Circumcision po, sabi po ni Pablo, we were spiritually circumcised by God through Christ. And through that circumcision, yung old self natin ay pinawalang kapangyarihan. Yung dati nating pagkatao, yung makalamang nating pagkatao na gusto lamang sundin ang makalamang pagnanais, yan daw po ay pinawalang bisa na ng Diyos through circumcision. Yung verse po dyan ay yung Colossians 2:11. In Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. Isa po yan sa mga dapat nating laging inaalala at ipinamumuhay. Na yung dati nating pagkatao ay sinircumcise na tayo ng Diyos. Hiniwalay na tayo ng Diyos dun sa dati nating lumang pagkatao na gusto lamang sundin ang masamang nais nito. Pinalaya na tayo ng Diyos doon. Through circumcision. At yung pangalawa pong symbol dito, yung baptism. Baptism, kaya mahalaga yung baptism. Kaya mahalaga yung, alam mo, yung bakit ka binabaptize at anong kahulugan ng baptism. Ang baptism po ay, yan ay simbolo na tayo ay spiritually, that we were spiritually united to Christ's death, burial, and resurrection. Sa pamagitan po ng baptism, pinapakita sa atin ng Diyos ang isang spiritual na katotohanan na nangyari sa atin dahil sa ating pakikisa kay Kristo. Na tayo ay isinama ng Diyos sa kamatayan ni Kristo, sa pagkalibing kay Kristo, at sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Do you believe that? I believe that. Kung hindi totoo yon, hindi ako magbabago. Okay? Kasi yung dating Jimmy, drug dependent. Ngayon, namatay yon. Pinatay yon ng Diyos. At pinakita yon ng Diyos sa akin through baptism. Kaya binabaptize tayo, di ba? Yun ang simbolo nun. Na yung dati nating pagkatao ay nalibing kasama ni Kristo. Namatay, nalibing at binuhay na tayo. Hindi yung binuhay yung dati nating pagkatao. Hindi. Nung binuhay tayo muli, nung binaptize tayo, lumabas tayo sa tubig, pinakita doon, bago na tayo ngayon. Yan ang totoo. Kaya, yan ang paniwalaan natin. Ipamuhay natin yung dalawang yan. Ito sabi ni Pablo,
Ang sabi niya sa Romans, ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag na wang mangyari. Paano nga na tayong mga namatay sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay pa roon? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabautismoan kay Kristo Jesus ay nabautismoan sa kanyang kamatayan? Kaya nga, tayo ay inilibing. Nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay sa gayon ding paraan. Dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Two symbols. Circumcision po at saka baptism. Yan ang ginawa para sa atin ng Diyos na hindi natin magagawa para sa ating sarili. Patay na yung dati mong pagkatao. Patay, ibig sabihin, pwede mo na siyang hindi sundin. Buhay siya, pero patay na ang iyong relasyon sa Kanya. Okay? Through circumcision and baptism. Sa baptism, pinapakita naman sa atin na tayo ngayon ay binuhay ng muli ng Diyos kasama si Kristo sa isang bagong pamumuhay. Kaya yung kasalanan na umaalipin sa atin sa ating katawan, pwede nating sabihin sa Kanya na, no, hindi na kita susundin. Pwede mo nang sabihin yon. Hindi gaya ng dati, para kang binibingwit. Very predictable ka. Okay? Yung mga moves mo, yung mga decision mo, very predictable. Because you are a slave. But now you can say, no, I am a new person in Christ. And then yung pong pangalawa, put to death the deeds of the body by the Spirit. Ang tawag po dyan, mortification. Pinapatay natin yung mga gawa ng laman sa pamagitan ng Espiritu. Tawag po ng mga theology dyan is mortification. Okay? Ano po ang sabi sa chapter 8, verse 12 to 13? So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Now, pansin niyo yung verse niyan. Sabi diyan, we are debtors. We have an obligation. Meron tayong utang. Meron tayong obligasyon. Pero ang obligasyon natin ay hindi sa laman. Hindi na sa laman ang obligasyon natin para sundin natin ang laman. Ang obligasyon natin ay sundin ng Diyos. So, anong gagawin natin pag yung laman ay sinisingil tayo? Well, sabi dyan, wala tayong, sabi mo sa laman, wala akong utang sa iyo. Binayaran ni Kristo yung utang ko sa iyo. Kaya, sabi ni Pablo, we are debtors not to the flesh. Hindi na yung flesh ang susundin natin. Kasi sabi niya, if you live to the flesh, you will die. So if you do not want to die, sabi niya, you put to death the deeds of the body by the Spirit. Patayin mo ang gawa ng laman sa pamagitan ng Espiritu. Ganito po yung kapatid, to be practical. There are times, may temper. Yung temper ko, lumalabas. I found out lately na I just get angry without any reason. Saan kausap ko yung misis ko, wala naman sinasabing masama yung misis ko, basta nagagalit lang ako. Basta nagagalit. Walang reason. Ngayon, ano pong gagawin ko? Lord, palayain po ninyo ako sa anger na ito, Panginoon. No. It's easy. I just put it off. Pinapatay ko lang. Hindi ako nagkakasala. Pag nakaramdam ako ng temper na yon, I just kill it. I just put it off by the Spirit. I have the Spirit of God. Okay? Nakaramdam ka na naman, halimbawa, resentment. Ikaw ay palaisip ng masama sa iyong kapwa. Hindi resentment yun. Palatanim. Mapagtanim ka, masyado kang sensitive. Okay?
Akala mo laging ikaw ang pinag-uusapan. No? O kaya hindi ka napag-usapan, nasasaktan ka, bakit hindi na ako pinag-uusapan? Parang gano'n, no? Masyado ka sensitive, no? Gano'n na naman. Pinag-pray mo yan. So, ito na naman. No? Medyo, meron namang nasabi, akala mo ikaw pinag-uusapan. Hindi ka kumikibo. Hindi maintindihan ng mga kasama, bakit hindi ka kumikibo? Meron ba silang nasabi? Wala naman. It's just, meron kang resentment. So, anong gagawin mo ngayon? You put it off. Patayin mo yan. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Patayin mo yan. Kaya mo yan. Pinalaya ka na ng Diyos daan. Yan naman gagawin mo. O tukso. Meron kang na... Ano ba yung tuksong hindi natin nabigyan ng halimbawa dito? Okay. Ganun na naman. Lumabas na naman yon. Okay? Naramdaman mo na naman. Kala mo patay na. Kala mo hindi ka na mapag-imbot. Yung mapag-imbot naman. No? Yung covetousness, no? Yung mainggitin pa. Okay? Yung mayroong bagong, yung kapwa mo, meron naman yung bagong cellphone. Ikaw, tinitin mo yung cellphone, pang junk lang, no? Yung bang hindi na tinatanggap sa pawn shop, no? Inggit na inggit ka na naman, no? Parang gano'n, no? Dahil nabuhay ka sa maralitang buhay, gano'n, no? Pag nag-uusap kayo, lagi kang kawawa, itsura mo, gano'n. Gano'n ka. Ngayon, akala mo, tinanggap mo si Jesus Christ, sinabi mo, mayaman ako, kahit na mahirap ako, mayaman ako, sabi ng Diyos. And I claim, and that is true, hindi naman claim yan eh. Sinabi talaga ng Diyos, you are rich though you are poor, hindi lang halata. Mayaman ka, pero hindi lang halata, mayaman ka. Okay. Kasi sabi ng Diyos yan. Pero, ganun pa rin, no? Mainggiting ka pa rin. Eh yun, nagpalabasan ng cellphone, isang payabangan, eh, no? Okay, nakaramdam ka, just put it off. Patayin mo. It's how to do it. It's hard kasi next struggle. Pero you will win. Now, I have to warn you and I will end. Akala ko tapos na. Tatapos akong maaga. Napapakwento ako. Okay. Warning po. A former victory over a particular sin or a bad habit doesn't mean total eradication. That sin or bad habit was only silenced. Kanya po, hindi ko mo nakapagbigay ka sa first fruit and you fought covetousness. Susunod na first fruit, malamang mag-struggle ka ulit. Hindi ko mo nakapagbigay ka na ng ganitong halaga, ay sa susunod, hindi ka na mag-struggle na magbigay ng ganong kalaking halaga. Kasi a former victory doesn't mean the sin was eradicated. Ang nangyari po ay it was only silenced. Parang yung diablo nung tinukso niya ang Panginoon doon sa ilang, tinukso niya ang Panginoon, di ba? Nanalo ang Panginoon, natalo ang diablo. Anong sabi ng Bible? And the devil left him for an opportune time. Iniwanan ng diablo ang Panginoon hanggang sa muli nilang pagkikita. Naghihintay pa rin siya ng pagkakataon. Kanya po, ingat po tayo dito. And last one, dito po, pinakahuli na talaga ito. How to win over this victory? Feed your spirit so that you can weaken the flesh. Lagi po ninyong pakainin ang espiritu nyo. Huwag po ang laman ang lagi ninyong pinapakain. Wala tayong obligasyon sa laman. Lagi po ninyong pakainin ng espiritu. Anong pagpapakain sa Espiritu? Lahat po sa church ginagawa natin. Family devotion, church, devotion, lahat-lahat na dito, all are for the Spirit. Pakainin mo lagi ang Espiritu mo. Huwag mong gutumin mo ang flesh mo. Okay? Yan po ang sikreto how to win over this war. Anong mangyayari sa iyo kung lagi mong pinapakain ng flesh mo? Pag Sunday ka lang kumakain ng espiritu mo, minsan absent ka pa. Patama na naman yun, ano? Hindi ako patama. Okay. Hindi pwede yan. Yung, pag may time, parang kahit mo, pag may time, nagcha-church, pag walang time, sa mall, parang gano'n, no? Paano mangyayari sa ano mo? Sa flesh, sa spiritual life mo, kung lagi mong pinapakain ng flesh, yung ano mo, yung spirito mo. Ganito po yan. Lastly,
Meron daw pong isang Eskimo farmer, I will end this, na meron dalawang fighting dogs. Itong Eskimo farmer na ito, lagi niyang dinadala sa palengke yung kanyang fighting dogs. Isang pula, ay isang itim at saka puti. Tapos napupustahan yung mga tao. Yung farmer, hindi siya natatalo sa pusta. Lagi siyang nananalo. Minsan nananalo yung puti. Minsan nananalo yung itim. So napansin ng mga tao, hindi natatalo yung farmer. Lagi siyang nananalo sa pusta. Hanggang sa tinanong siya ng isang pasikreto. Sabi niya, anong sikreto mo? Bakit lagi kang nananalo? 100% siguradong mananalo ka. Sabihin ko yung sikreto mo pero huwag mo sasabihin sa iba. Ganito. Alam na alam ko kung sinong mananalo kasi ako nagpapakain dyan. Pag gusto kong manalo si puti, pakakainin ko si puti, si itim, 1 linggo, dieta yan. Kaya pag naglaban yan sa palengke, alam kong mananalo si puti. Pag gusto ko namang manalo si itim, ganito gagawin ko. Si puti, 1 linggo dieta. Tubig-tubig lang. Minsan wala pa. Si itim, binubusog ko. May vitamins pa yan. Kaya pagdating ng labanan, alam ko sinong mananalo. Yan ang sikreto. Huwag mong sasabihin sa iba. Ganyan din po ang sikreto. If you want to win the war within, feed the spirit, starve the flesh. Yan po ang sikreto. Mga kapatid, mangako pa rin tayo sa Diyos. Nagagawin natin yung mabuti kasi yan ang bagong rule na inilagay ng Diyos sa ating puso ngayon. Pag meron ka ng bagong rule na yan, gusto mong sundin ng Diyos, kumikilos na ang Diyos sa buhay mo. Kung wala ka pa kay Kristo, hinihikayat ka ng Diyos, ibigay mo yung buhay mo kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo na, wala ng ibang rule, kundi yung sundin ng Diyos. Pero tandaan mo, you need God to obey God. Kailangan mong magtiwala pa rin sa Diyos. Una, maniwala ka, ipamuhay mo doon sa ginawa na ng Diyos para sa iyo kay Kristo. Pangalawa, ano yung pangalawa? Put to death the deeds of the body by the Spirit. You can do it by the Spirit. And then, pangatlo, feed your spirit. Starve the flesh. Meron ba tayong kasama dito na alam mo ang pinag-uusapan natin, ang problema, alipin ka pa rin ng kasalanan. Isang tanging paraan lang sa kalayaan, kasalanan, si Kristo. Hindi aral, hindi batas, hindi kautusan. Sabi ni Pablo, sino ang magliligtas sa akin? Sinabi niya, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Naghahanap ka ng kaligtasan, lumapit ka kay Kristo. Si Kristo ay sapat na tagapagligtas dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Nang sa ganon, lumaya ka sa pagkaalipin sa kasalanan at mamuhay ka para sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng mga dakilang bagay upang kami po ay palayain sa kadiliman at sa kasalanan at sa mga gawa ng dyablo upang mamuhay kami ng masagana sa piling ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. O Diyos, maraming salamat sa iyo pong ginawa para sa amin kay Kristo. Kung hindi po ninyo ginawa yon, kami po ay patuloy na alipin ng kasalanan at kadiliman. Nawa kaming mga sumasampalataya kay Kristo ay maging aware kami doon sa giyerang labanan sa aming mga sarili. Pero sa giyerang ito, inyo na pong isinulat at itinakda
lahat ng mga sumasampalataya, nagtitiwala kay Kristo ay magtatagumpay dahil si Kristo ay nagtagumpay na sa labanang ito. Mamuhay kami sa tagumpay ni Kristo. Huwag kaming paalipin sa kasalanan tulad ng dati. Pag nararamdaman namin na hindi namin magawa yung aming pangako sa iyo, lumapit kami sa iyo. Magtiwala kami sa kapangyarihan niyo, sa Espiritong nasa sa amin. Panalangin ko rin po ang sino man dito na wala pang pagsuko ng kanyang buhay kay Jesus. O Diyos, nawa ang mga salita mong ito ang magbigay liwanag sa kanya ng tanging makapagliligtas sa kanya ay si Kristo Jesus na kanyang Panginoon. Ito po aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.